Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Ang lahat ng bagay sa iyong buhay ay may pag-aaring bilang na may dalang vibration mula sa iyong pangalan hanggang sa iyong lokasyon. Ang pundasyon ng iyong buhay ay ang iyong kaarawan at ang pangalan na ibinigay ng iyong mga magulang noong isinilang ka. Itong dalawang numero na iyong pinagmulan ay naglalaman ng mayamang impormasyon tungkol sa iyong buhay. Tadhana, kapalaran, personalidad, mga negatibo at positibong katangian, at talento. Dumating ka sa buhay na ito upang ibahagi sa mundo. Sa oras na maintindihan mo ang mga kahulugan ng numero, magkakaroon ka ng labis na kaalaman sa iyong paglutas upang tuluyang mahanap ang iyong sarili sa mundo at mamuhay ng tugma sa iyong pinakamataas na sarili. Ang susi sa maligayang buhay ay ang pagpili ng matapat na kaibigan, kapareha sa buhay, mamuhay ng malaya, mga libangan at trabaho, at pagyamanin ang minanamong numero. Ayon kay Pythagoras, ang mundo ay itinayo sa kapangyarihan ng mga numero. Ang numerology ay nag-evolve sa hula at mahika. Dahil ang dalawang sistema ay may malawak na pangunawa. Ang kalawakan ay saklaw ng mathematical na disenyo. Ang lahat ay pwedeng ipahayag ng numero sa pangkalahatang vibration. Bilang resulta, ang lahat ng bagay, kasama na ang pangalan, mga salita, araw ng kapanganakan, at lugar ng kapanganakan, ay pwedeng isalin sa numero upang malaman ang personalidad ng mga tao, kapalaran, mga yaman at tagumpay. Si Pythagoras ay kilala bilang ama ng numerology. Dahil siya ang nagbigay ng idea na ang agwat ng musika ay pwedeng mabigkas ng maliwanag sa pagitan ng mga numero bilang 1 hanggang 4. Si Pythagoras ay naniniwala na ang mga numerong ito ay katumbas ng kabuuang 10. Nagpaliwanag siya ng paulit-ulit na ang numero na nagsisimula sa 1 hanggang 4 ay magsisimula muli kapag naabot na ang bilang na 10. Ang isang numero ay pwedeng ibaba ng mas mataas sa siyam sa pamamagitan ng pagtotal sa 2. Si Pythagoras ay naniniwala na ang kalawakan ay maipapahayag ng numero, at ang mga naunang Greek philosopher ay nagdagdag upang ma-develop ang misteryosong sistema, partikular sa mga katangian at kasaysayan na nakatalaga sa kabuuan. Mula sa kasaysayan ng sinaunang numero, ang paraan ng mga sinaunang Griego, ay inirecord ang numero sa pamamagitan ng tuldok o geometriko na anyo, ay isa sa mekanismo na nakaya ang aralin ng mga katangian. Ang odd number na hindi na pwedeng paghiwalayin, ay nagsasabi na panglalaki. Dahil sila ay may nakakalikhang parte, kumakatawan sa paggigiit, lakas, at paglikha. Ang even number na pwedeng mahati, ay mayroong opening na ikinonsidere na pambabae, kumakatawan sa kabuuan, katatagan, at kahinaan. Sa Greek mythology ang 888 ay kumakatawan sa pinakamataas na pag-iisip. Ang isip ng mortal ay kumakatawan sa numero na 666. Ang numero 666 ay tumutukoy sa halimaw, ayon sa Biblia, ng New Testament. Ang interpretasyon ng numero ay sobrang pinahahalagahan sa sinaunang kasaysayan ng Hebrew. Ang letra ng Hebrew alphabet ay base sa numero, at ang relasyon ay iniiugnay sa cosmic forces. Ang pagtuturo sa Merkaba, isang sekta ng Jewish, ay dumami ang misteryo ng numero noong German Middle Ages. May mga nagpakana na ma-develop sa Gematria, isang misteryo sa pagsasalin o pagbabasa ng numero sa scripture noong 13th century. Ang Greek at Hebrew ay parehong ikinonsidere na ang perpektong numero ay 10. Si Pythagoras ay naniniwala na ang bilang 10. Ang lahat ng nasyon ay ginagamit ito, dahil kapag umabot na sila sa bilang na 10, ay babalik sa bilang 1. Ayon kay Pythagoras ang numero ng paglikha, ay nahahati sa 10. Base sa mga kabala ang numero na 10 ay mula sa kawalan. Ang 10 numero ay naglalaman ng kaunawaan, at nagpapakita ng daan pabalik sa Ama. Maliban sa kahiwagaan na kahulugan ng mga numero, isa pang batayan ng numerology, ay ang gematria, o cryptograph. Ang katinig ay ginamit bilang tanda ng numero sa Hebrew. Pero ang pagsasama dito, kasama ang patinig, ay malayang mababasa ang salita at numero. Ang mahika ng Kabbalah ay nabuo sa pagsasama ng gematria at Pythagorean. Ang simbolo ng numero, ay nakaya ang espesyal na pagbabasa sa Biblia ng Hebrew, upang malutas ang nakatago at sikretong kahulugan.
Ang makabagong sistema ay nagamit sa Greek, Latin, at New Testament ng Biblia. Halimbawa, ang iba't ibang klase na kahulugan ng katauhan ay naitalaga sa bilang na 666. Ang 666 ay ipinakilala na demonyo sa libro ng Revelation. Si Nero, Caesar, Martin Luther, Pope Leo X, at Napoleon ay kabilang dito. Ang lihim ng numerology ay madalas gamitin sa pagdiskobre sa mga nakatagong kahulugan sa pangyayari at hulaan ang hinaharap. Kapag ginamit ito sa ganitong paraan, ang bagong numerology ay mapupunta sa bagong anyo sa larangan ng paghula ng kapalaran. Ito ay madalas isama sa ibang paghula, katulad ng astrology, cartomancy, geomancy at kahulugan ng mga panaginip. Sa oras na ginamit ang numerology sa mga hula, ito ay magiging mahika, bilang isang teorya. Ang sistema ng teorya ay ang lahat ng bagay ay numero. At ang numerong ito ay naimpluwensyahan ang diwa ng mga bagay. Bilang resulta, ang numero ay nagsisilbi bilang tulay sa pagitan ng banal at makamundo. Halimbawa sa Amerika, karamihan sa mga tao ay ikinonsider na ang numero na 13 ay malas. Bilang resulta, ang kahit anong numero na 13 ay kailangan iwasan. Katulad ng ika-13 araw ng buwan. Lalo na ito ay Biyernes. Friday the 13th. 13th floor. 13th, dinner guest, at iba pa. Sa Belgium, ang pagsusuot ng number 13 ay ikinonsider na lucky charm sa mga babae. Ang negatibong kahulugan ng numero na 13 ay ugat mula sa Biblia. Ang Last Supper, dahil si Judas ay ang ikatlong apostol. Gayunpaman, ang unang konsepto ay bigyan diin ang koneksyon nito sa numero na 12, na kasama sa zodiac sign. At may malakas at positibong asosasyon sa Babylonian, at iba pang mga astral mythology. Nang madiskubre ng mga scientist ang tungkol sa liwanag, magnetismo, at kuryente, noong 19th century. Ang teorya sa numero ay magkatugma sa pattern ng vibrations, ay naging sikat. Ang numero 11, 22, 33 ay kilala bilang pinunong numero. Dahil hindi sila pwedeng paliitin sa isang numero. Ang spiritually developed people ay katugma ng numerong ito. Ang number 33 ay nagpepresente bilang avatar, at magkakasabay. Katulad ng tuwing 3:30 ng madaling araw ay napapatalen ka sa iyong higaan. O kung palagi kang nasa kalsada, makakakita ka ng plaka ng sasakyan na may number 111. Or kung mag-go groceries ka, ang iyong bill ay 17 pesos at 17 cents. 23 pesos at 23 cents. 35 pesos at 35 cents. Ito ay mga kaunting bagay mula sa kalawakan. Ang principles ng numerology katulad ng metaphysical arts, ang lahat ng nangyayari ay may dahilan. Kasama na ang mga kakaibang pangyayari, na inaakala mong nagkataon. Walang bagay na nagkataon sa mundo ng numerology. Kaya ang mga number ay paulit-ulit na nagpapakita sa iyong buhay. Kailangan mong mapansin na ang numero ay nasa lahat ng dako. At araw-araw ay nakakasalamuha ito. Katulad ng kalawakan. Isang termino na nagpapakilala sa Panginoon. At ang iyong gabay sa kaluluwa, ang iyong anghel, o kahit anong banal na puwersa sa iyong buhay. Kuhain mo ang laganap na pagkakataon sa mga ipinadalang mensahe. Tandaan mo na ang lahat ng numero ay may kahulugan. Pero pwede ka pang lumalim, at i-apply ang sariling pakahulugan sa mga nangyayari. Bigyan mo ng atensyon ang nangyayari sa iyong buhay, tuwing nakikita mo ang mga numerong ito ng paulit-ulit. Ano ang pumapasok sa isip mo kapag nakikita ang mga numerong ito? Madalas mo bang makita ang number 22 o 222 kung kailan ikinonsidera ang mahirap na financial na sitwasyon? Ang kahulugan ng numerong ito ay kadalasan ipinapakita ang solusyon sa iyong paghihirap. Nag-aalala ka ba kung wala kang sapat na oras upang magtrabaho sa iyong espesyal na proyekto? Katulad ng pagsusulat ng nobela, at iniisip mabuti kung ano ang iyong nasa isip. Nagigising ka ba tuwing alas 5:55 ng umaga, kahit na isenet mo ang alarm ng 7? Marahil ang kalawakan ay tinatangka na gawin ang mga bagay sa iyong schedule upang bigyan ka ng sapat na oras matapos. Bago magsimula sa abalang araw. Kapag ang kaluluwa ay natapos na ang gawain, ang universe ay mag-a-assist sa pagpapadala sa iyo ng maliliit na sasagi sa iyong isipan, na paminsan-minsan ay nakakainis.
Pero sa huli ito ay magiging kapaki-pakinabang sa mahabang panahon. Sa oras na inilipat mo ang iyong focus sa mystical property ng numerology, magsisimula mong mapansin ang ibang mga pattern ng numero. Halimbawa, ang iyong tatlong nalalapit na kaibigan ay ipinanganak ng November. Halimbawa, ang kanilang unang pangalan ay mayroong letter L. Ang numerology ay maipapaliwanag kung bakit ka nakaka-attract ng mga tutuong tao at mga bagay sa iyong buhay. Habang ang iyong nararamdaman ay itinataboy sila ng matatanda. Napansin mo na ba na minsan ang iyong araw ay kakaiba sa madalas mong ginagawa nang walang dahilan? Pero isang araw ay babangon ka na puno ng sigla, kumpiyansa, at handang gumawa ng mga bagay na imposible. Kung nagbago ang mga ito sa iyong buhay, ang numero ay kayang ipaliwanag. Ang numero sa landas ng iyong buhay, na binibilang sa pamamagitan ng araw ng iyong kapanganakan, ay simple at pinaka-importanteng numero na pagbabasehan ng numerology. Ang numero sa landas ng iyong buhay, ay ibubunyag kung bakit ka dumating sa iyong buhay. Ano-ano ang pagsubok at matututuhang pagkakataon na naghihintay sa iyo? Paano mo binibilang ang iyong numero sa landas ng iyong buhay? I-plus mo ang kada isa, ang petsa ng iyong kaarawan, buwan, at taon, upang malaman ang iyong numero sa landas ng iyong buhay. Halimbawa, ipinanganak ka ng April 2, 1971. I-add mo ang 4, ang April ay pang-apat na buwan. Plus 2, plus 1, plus 9, plus 7, plus 1. Ang kabuuan ay 24. I-add mo ang 2, plus 4, equals 6. Upang maibaba ito sa isang numero. Halimbawa, ang taong ipinanganak sa taong April 2, 1971. Ang numero sa landas ng kanyang buhay ay 6. Sila ay pagpapalaki o pag-aalaga. Nagpapahalaga sa tahanan, pamilya, pagmamahal sa relasyon, komunidad, at mga kawang gawa. Ito ay mga pinagaan na interpretasyon. Gayunpaman, ang professional na numerologist ay maipapaliwanag ang kahulugan ng numero sa pagbibigay ng detalye at maliwanag na kaalaman. Kung ano ang iyong gusto, at kung ano ang makakapagpasaya sa iyo ng ligtas. Ang araw ng iyong kapanganakan ay makahulugan na pagtukoy kung sino ka. Ang bawat araw, buwan, at taon ay may dalang vibration na tutulong sa iyo na magplano ng mga kaganapan. Katulad ng pagbubukas ng bagong negosyo o pamamasyal. Ikaw ay maswerte kung nagplano ka ng kasal ng February 15, 2014. Pero bakit? 1 plus 5 plus 2 plus 2 plus 0 plus 1 plus 4, equals 15. Araw, buwan, at taon. 1 plus 5, equals 6. Ang 6 ay numero ng pamilya, pag-ibig, pagkakaisa, at tahanan. Kaya, ang paglalakad sa pasilyo sa iyong kasal ay mapalad na araw. Sa karagdagan, ang bawat araw ay may dalang vibration. Ang lahat ay iikot sa 9 na taon. Malalaman mo kung nasaan ka sa loob ng 9-year cycles sa pamamagitan ng pag-plus ng iyong araw ng kapanganakan at buwan sa kasalukuyang taon. Halimbawa, sa taong pang-siyam, inubos mo ang buong taon sa paglalarawan, pagtatapos, pagpatawad, at pagpapabaya. O sa mga bagay na hindi mo na pinakikinabangan. Sa oras na maintindihan mo na ang pagbabasa ng professional numerology, ito ang mabuting pagkakataon upang magsimula. Matututuhan mo pa ang ibang mga bagay tungkol sa personal year cycle, at makikita ang pattern ng pagbabalangkas ng iyong buhay. Mapapagaan mo ang ibang mga pagsubok, at madaragdagan ang mga biyaya na papasok sa bawat taon sa pamamagitan ng pag-unlad at pangunawa. Kahit na ang iyong mga magulang ay makagawa ng hindi gaanong mahalaga, katulad ng pagpili ng iyong pangalan, mula sa libro, ng 10,000 na pangalan ng mga bata. Ito ay pinukaw ng banal. Tandaan mo na walang nagkataon sa mundo ng numerology. At sinadya na ibigay sa iyo ang iyong pangalan. Ang pangalan ay may dalang perpektong vibration upang tulungan kang matupad ang layunin ng iyong kaluluwa. Malamang ay nagtataka ka kung anong magagawa ng letter kasama ang numero hanggang ngayon. Ang pag-convert ng letra at salita sa numero. Noong kultura ng Ancient Greek, Latin, at Hebrew, ang makabagong numerology ay gumamit ng direktang pagsasalin. Ang letter A ay katumbas ng number 1. Ang B ay katumbas ng number 2. At tuloy-tuloy na.
Kapag narating mo na ang bilang ng siyam, muli ay babalik ka sa bilang na isa. Ang numerical value ng iyong buong petsa ng kapanganakan at pangalan ay ibubunyag ang buo mong katauhan. Ang iba pang mga palatandaan tungkol sa iyong mga nakatagang sarili ay makukuha sa pamamagitan ng iyong unang pangalan. Ang una at ang huli, kasama ang lahat ng katinig at patinig sa iyong pangalan. Karaniwan ang pagdagdag ng numerical value sa pangalan. Halimbawa ang pangalang John Smith. 1 plus 6 plus 8 plus 5 equals 20. Smith 1 plus 4 plus 9 plus 2 plus 8 equals 24. 20 plus 24 equals 44. 44. 4 plus 4 equals 8. Ang paliwanag ay nagpapakita ng numerical value sa chart. John equals 20. Smith equals 24. Palitan ito ng single digit. 20 equals 2 plus 0. 24 equals 2 plus 4 equals 6. 2 plus 6 equals 8. Ang pangalan John Smith ay 8 ang numerical value. Ang number 8 ay may katangian ng mga bagay, tagumpay, at hustisya. Base sa characteristic chart. Ano ang mangyayari sa iyong personalidad kung ikaw ay nagpakasal at nagkaroon ng ibang karagdagang pangalan o nagpalit ng iyong pangalan? Sa ganitong kaso, ang mga pangalan na di sinasadyang palitan ay parte ng buhay. Nagpapakita ito ng mga personal na pagbabago at positibong pagpapatuloy sa tinutungo ng iyong kaluluwa. Ang mga pagbabagong ito ay mula sa iyong spirit wall. Katulad sa pagpili ng pangalan ng iyong magulang. Sa isang banda, kung sasadyain mo na palitan ang iyong pangalan, dahil ang numero ay sumisimbolo ng saya o mga pinansyal na kasaganahan, ito ay babalik sa iyo bilang karma. Dahil hindi ito likas na nangyari sa parte ng iyong spiritual growth. Katulad ng mga tao, ang mga lugar din ay may dalang vibration, related din sa kanilang pangalan at kapanganakan. Ang numero ng mga lugar at katumbas na vibration ay pwedeng mabilang sa malaking sukatin ng mundo. O sa maliit, katulad ng pangalan ng negosyo o personal na address ng mga tao. Ikonsidera mo ang iyong mga job interview kung saan ang kapaligiran ay hindi komportable at hindi ka makapaghintay na lumabas. Ang address, pangalan ng negosyo o kung saan matatagpuan ang opisina. Kadalasan ang mga numero ay hindi nababagay para sa iyo. Kung magpaplano ka para sa bagong trabaho o bakasyon. Ang professional numerology reading ay matutulungan kang may tama ang mga desisyon na naayon sa iyong spiritual. Kung wala kang oras o panahon sa pagbabasa ng numerology, imposibleng magawa mo ng tama ang lahat ng bagay. Narito ang pangkalahatang kahulugan ng mga numero. Number 1, inspirasyon. Bagong simula. Independence. Originality. Pamumuno, at pangunguna. Number 2, partnership, kooperasyon, pagpapaubaya. Pagkakatugma, at kahandaang tumanggap. Number 3, pagkamalikhain, pagunlad. Pagkamaasahin. Self-improvement. Kagalakan. At kagalingan sa maraming bagay. Number 4, kaayusan. Katatagan. Praktikal, organisasyon. Trabaho, at paggawa ng idea na natutupad. Number 5, kalayaan, kasiyahan, passion, pag-iiba-ibang uri. Adventure. Komunikasyon, at magnetismo. Number 6, tahanan. Pamilya. Pag-aalala. Pag-aalaga. Relasyon. Pagkakasundo. Pagkakatugma. Pakikipagkasando at kahusayan. Number 7, kalutasan. Pagmumuni-muni. Mistiko. Pagka-orihinal. Kalaliman sa pagsusuri. At kalungkutan. Number 8, pera. Kakayahan. Control. Pangingibabaw. Negosyo. Katayuan. Liderato, at lakas. Number 9, konklusyon, pagtatapos. Idealismo. Pagdamay. Spirituality, at pagpapatawad. Ang ibang mga numero ay may malaki at matibay na lakas, katulad ng number 11, 22, at 33. Ang mga numerong ito ay dominante at nararapat lang ang espesyal na atensyon. Ang numerological experts lang ang makakapagpaliwanag ng makabuluhang numero na makakaapekto sa iyong buhay ng posible o negative. Ang numerology ay gumamit ng numero upang i-describe ang personalidad ng tao at hulaan ang hinaharap.
Ang teorya ng numerology ay base sa Pythagorean na idea, na ang lahat ay ipinapahayag ng numero. Dahil ang lahat ay maaaring bawasan, at gawing pinakamaliit na bilang. Ang makabagong numerologist, ay pinagsasama ang mga bilang na numero, ng mga tao, pangalan, at araw ng kapanganakan, ay maibaba sa isang numero. Gumagamit sila ng kakaibang numerical system, katulad ng Greek at Hebrew alphabet, na naka-assign ng numero sa bawat letra. Pagkatapos ay kukonsulta sa numerical table na tumutukoy sa personalidad, at kapalaran ng mga tao, na nire-represente ng mga numero. Maraming salamat po. Kung may mga tanong, mag-comment lang po sa ibaba. Inaanyayahan ko po kayong makinig sa ating story series. Ito po ay tungkol sa poverty trial. Kaya ang ating istorya, ay drama, action at adventure. Siguradong magugustuhan niyo po ito. Nandyan na po ang link sa ibaba. Mayroon din po tayong playlist. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.